tagumpay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan.
taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas. Pangangalaga sa ating mga katawan. Iba't ibang karamdaman, paano nga ba maiiwasan? Dekalidad na doktor, paano nga ba malalaman? Pilipinas, narito na ang mga mahuhusay at lehitimong doktor sa programang Ang Galing Mo, Dok! Ang galing mo, Dok! Ang Galing Mo, Dok! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Programang Ang Galing Mo, Dok, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste ngayong May 10 at Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay na nakikinig sa atin. Samahan niyo po kami sa isang oras ng talakayan tungkol po sa ating oral health. Siyempre, kapartner po natin. Graduate po siya ng UP Manila noong 2008. Past President ng Parañaque Dental Chapter. Kasama natin Dr. Mia De Jesus. Doc Mia, good morning. Hello, magandang umaga sa lahat ng nakikinig na Ang Galing Mo, Doc. And of course, sa lahat ng mga mommies out there, Happy Mother's Day, especially sa aking mama. Yes, sa lahat. Nag-e-enjoy sa Bacolod ngayon. Wow. Hindi namin kasama today, pero nag-e-enjoy pa rin naman siya. Yes, sa lahat ng mga nanay, mother figures. Anong klaseng nanay ka man, Happy Mother's Day. At dahil nga Mother's Day today, Yes. Doc Mia, syempre may kinalaman sa mga mothers ang ating Yes, pag-uusapan, which is pediatric dentistry, di ba? Or gaano ba kahalaga yung role ng mga mothers when it Yes. comes to oral health nung kanilang mga chikiting. Ayan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. At para samahan kami ni Doc Mia, siya po ay graduate ng CEU noong 1999. May residency training program po siya in pediatric dentistry in 2011. At past president po siya ng PDA San Juan City Chapter, incumbent internal VP ng PPDSI, fellow po siya ng PFA and ICD, and currently resides in La Union and holds a hospital-based practice at Bethany Hospital in San Fernando, La Union. She is also a visiting consultant in pediatric dentistry at Ilocos Training and Regional Medical Center, affiliated with Lorma Medical Center, La Union. She also loves graphic design, plays the piano, and golf aficionado. Ay, may parang ka-golf ni Doc Mia to si... Hindi, mas magaling si Doc. Yes. natin. Pakilala natin ang ating guest ngayong umaga, Dr. Jean Marie Sino Martinez. Doc Jean, good morning at welcome sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Good morning po, Miss Faye. Good morning, Dr. Mia. It's so nice to be back here in Ang Galing Mo, Doc. Happy Mother's Day po sa lahat. I'm very honored and privileged na mag-guest today. Napaka-special, no? Yes. And the topic is also special, close to my heart. Yes. Oo. Kasi nung nag-guest si Doc, hindi pa siya mother. Oo. I'm pretty sure hindi ka pa mother. Ngayon lang. Happy Mother's Day, Doc. Ngayon, siguro mas nararamdamin ni Doc kung gaano kahalaga yung role ng mga moms sa oral health. True. And sabi nga nila, di ba, Doc Mia, Doc Jean, ang mga moms yung first teacher. First teacher in everything. So, gaano ba kahalaga, Doc, ang pagiging mom or hands-on mom when it comes to oral health sa kanilang mga anak? Ay, nako, sobrang importante. I mean, it can never be understated or overstated kasi mothers are the first teachers ng mga bata. So, first hand, syempre, upon being born, mga bata, di ba, syempre, si mommy pa rin ang unang ang nagka-cradle sa kanila. So, very important talaga. Yes. And di ba, Doc Mia, pumapasok yung role ng pagiging nanay once na, bago magbuntis. Kasi di ba, lagi natin naririnig na dapat bago magbuntis, okay yung oral health mo mismo. Planning, yung sasabi natin lagi, di ba, planning pa lang, dapat medyo maayos na yung ngipin mo. Kasi paano pag nagbuntis ka, tapos nagkaroon ng problem yung teeth mo, medyo magkakaroon pa ng complications. Kahit naman, right now, parang nag-iba na rin naman yung setup. Parang hindi na tulad dati na parang kapag buntis, bawal galawin yung ngipin. Maraming myths no? Ngayon medyo nag-change na rin. Pero syempre, for peace of mind ng mother, edi dapat bago pa lang kayo magplano magbuntis, kasama na yung oral health ng parent mismo. Yeah, that's why we had the first 1,000 days. Oo. Kasama And na it yun. counts the from the time na nasa Kino-conceive. sa napupunan pa lang. Kaya may mga, di ba, may mga guest din tayo na yung kanilang mga target participants sa kanilang mga program, Doc Jean, talagang nasa mga nagbubuntis. Yes, Doon that's tinuturo yung oral health. Yes, Kasi, right. kasi Doc Jean, anong stage
age ba ng bata, dapat bigyang pansin ng magulang yung oral health? Ang pinaka-importante is pagkapanganak pa lang because you know we still, even if wala pang ngipin yung baby, we still need to clean the gums. We need to check for any Defect. yung mga abnormal conditions na yun yung kailangan nating talagang ituro sa mga mommies. But well, syempre because nasa dental tayo, dentistry, first time na lumabas ang ngipin is at 6 months to 1 year old. So, ini-emphasize namin lagi, first birthday kailangan dalhin sa dentist, pero dapat ang mommy nakabantay na yan within the 6 months to 1 year. Kasi doon na nagsistart lumabas yung mga ngipin ng baby. Ako nga kahapon, meron lang sa akin pero patients ko na sila before. Tapos nanganak siya 11 months ago, kambal, no? So, ngayon pa lang lumalabas yung mga baby teeth. Actually, medyo late na nga di ba? Parang medyo 4 pa lang yung lumalabas na baby teeth. Tapos, ang sabi nga niya, parang, ang unang-una kong tanong is yung bottle feeding. And they do, di ba? So, sabi ko nga parang, ang important kasi sa ganyan, kunyari pag may baby, yan ang unang tanong din, kailan ko kailangan dalhin yung baby ko sa'yo? Sabi ko, this is okay na. Nakita ko yung ngipin, di ba? Nasilip ko kasi hindi naman siya talaga uupo sa chair Pero at least, nakausap kita. Kasi imagine mo, nagba-bottle feed pala yung sa gabi na milk yung iniinom. Nagba-bottle feed pala yung mga anak mo. Tapos, buti nandito ka para masabihan kita na, please stop it. Kasi what if hindi ka nagpakita ng matagal, di ba? True. At saka actually yung visit ng babies or yung pagdala ng mga mommies sa dentist, it's not, siguro let's say 30 to 50% is the checking of the oral cavity, but the half of it is more of counseling. Yeah, yun talaga importante kasi yun yung talagang dadalhin nila sa bahay. Because how many times do they bring their kids to the dentist on a normal, healthy level, every 6 months, right? Pero yung responsibility na kailangan mong i-impart sa parents or especially sa mothers is how they take care of at home. Ganun yun. Tsaka ako, based on my experience, parang kahit mga week pa lang yung baby. Kasi may mga pedya, diba, checking the lip tie, tongue tie. And ang dami ko nakakasabay sa clinic kapag nagpaparelease. Ang daming mga baby. So, as early as that stage, dapat present na yung dentista. Kasi you need them to assess kung may lip and tongue tie. Kasi mahirapan din silang mag-breastfeed. So, sabi nga nila, from sinapupunan, diba, mahalaga yung role ng mga dentista. Yeah, and that's why it's also nice that you mentioned na pag may lip tie or tongue tie, yung feeding ang nako-compromise. But not all lip tie, tongue ties are subjected to yung important talaga. Basta lang, pag ang question lagi is kung nakaka-feed ba, nakapag-breastfeed ba, or nakapag-bottle feed ba, then that's the time we address that. But just the same, maganda na check pa rin ng maaga. Yes. So, importante po yung role talaga, especially ng mga moms, no? So, ano ba, Doc, yung mga indications na usually sinasabi niyo sa mga parents na ready na sila to go to a dentist? If they started early, ang gandang development ng awareness na ng bata. And then, you don't even have to tell them that we need to go to the dentist kasi na sila they're preconditioned that it's a habitual thing na sometimes nga yung mga kids na nakikita ko, especially yung mga maaga na pumunta sa akin, na idala sa akin, they're the ones who tell their mommies, Mommy, it's time to go to the dentist. Sila na yung nagsasabi. And it's nice talaga. Versus yung sa mga ibang bata na late na nadala, sila talaga yung nagkakaroon ng, unfortunately, not so good experience because the time that they're brought to the dentist is yung may sira na ng ngipin. And it's, syempre, yung experience, yung pain is at naaano na sa amin. Parang kami tuloy yung na-associate na. Parang akala ng mga bata, kami yung reason bakit sila nagkaroon ng pangit na experience sa dentist. When in fact, kung maaga silang nadala, maganda yung experience,
and then they see us as like friends, di ba? Oo. Hindi kami kaawa. Yes. Yung parang ano siya, parang familiar face tayo Familiar, lagi. yes. Familiar lugar din. And important yun, Oo. yung environment. Oo, Yeah. familiarity Especially siya. mga kids, they're very, very particular with environment. Oo, totoo. Yung comfort nila with syempre, generally naman, ang dental clinic, hindi masyadong kid-friendly. Especially mga, if it's not really for kids na clinic. Yeah. But, Oo. nakakatakot yung instruments. That's why we make our clinics more warm for kids. Yung mga Yeah, yeah, design, yung ambient music. Si Doc Mia maraming and- Lego. Oo, Ayun, yun. may mga toys, may It's mine, books. pero I share. I share sometimes. Yun. So, yun, pati even the dental chair, minsan we put pillows, stuffed toys, and everything. Yan. Kasi Doc Mia, gano'n na nagbago yung konsepto or yung kumbaga yung thinking ng mga Pinoy sa pag-observe nyo, Doc, bilang pediatric dentist din, no? Kasi marami sa atin kapag yun nga, baby teeth pa lang yan, milk teeth. Saka na natin na pag permanent na, marami pa rin bang ganun, Doc? Or marami na rin ngayon na syempre may mga millennial moms na, may mga Gen Z moms na, no, na talagang aware na when it comes to oral health. Ang maganda kasi, syempre because of social media, andyan maganda na yung dissemination of information compared to how it was like even before I became a pediatric dentist. Pediatric. GP ako. I mean, hindi yun yung mas malala na talagang dadalhin lang pag may masakit na ngipin. But now, syempre, 'di ba? Sobrang lakas na yung mga influencers ngayon. Nakatulong na mabigyan ng awareness sa mga mommy, especially even the caregivers and even the dads, ha. Talagang sila na yung nagkakaroon na ng full concept of how important it is to take care of the teeth of their children. Siguro, Doc Mia, yun din yung maganda na dala ng, sabi nga ni Doc, ng social media, no? And like this, di ba? Like this platform. Having that awareness na, uy, dalhin mo yung anak mo sa dentista, di ba? Hindi kailangan permanent teeth yan bago mo dalhin, di ba? Siguro, ang maano ko na lang dyan is that, syempre, malaki talaga yung change na parang before, parang kung may masakit lang, saka lang dadalhin sa dentista. I think now, siguro, ang pwede na nating change pa, kung may babaguhin pa, but I have to say, talagang malayo na narating ng oral health, no? Is, yung iurong pa natin yung age na dinadala natin sila sa dentist. Kasi right now, parang paminsan magtatanong pa rin yung patients na parang, Doc, okay ba dalhin ko na yung anak ko 4 years old na? Ano yun, parang, oo naman, ma'am. Actually nga, 6 months pa lang, baka dapat dinala nyo na sa akin. At saka meron pa nga ako naririnig na, Doc, okay lang ba? Medyo takot pa eh. Parang, nagiging basis nila is yung bata, parang yun yung kung gusto ng bata or criteria ayaw. nila. When in fact, they have to be made aware, all mothers should be made aware na you will be the one to decide when to bring. No, hindi yung bata kasi they don't know anything yet, right? So tayo mag-guide talaga. And it starts very early. No? 6 months, swertihan pag nandyan na. Pero like my son, 1-year-old na lumabas yung ano niya, anterior. Diba? Marami nang late talaga ngayon. For some reason, no? But it doesn't, kaya ang sinasabi natin, first birthday, just to be safe. At least, meron ng mga 4 yan. Diba? Pero di ba, Doc Mia, may mga din na may early. Minsan, Meron namang pagkapanganak, early. meron na, Doc, ng ngipin. Oo, may patient akong gano'n, yung anak daw Actually, niya. pag may nakita na lumabas before mag-1, that's the signal that they should bring na to the dentist. Because, ang bacteria ang favorite host niyan is ngipin. Once na meron ng ngipin, automatic, magiging prone na yan to tooth decay. Ayan. So, hindi mo kailangang i-ready ang sarili mo, yung anak mo. So, biological, di ba, yung parang kung meron ng ngipin, dalhin mo na sa dentista. Or baka naman kasi in-overcomplicate din ng parents yung pagdala sa dentista. Kasi baka iniisip nila, ano ba to? Baka matakot sa ganito. Parang, Matroma. Baka marinig yung mga ingay. Pero in a way, parang hindi naman na masyado. Kasi parang hindi naman namin, kung hindi pa ready rin yung bata, hindi naman talaga namin siya gagalawin Parang sisilipin lang, pero at least sa silip. Pero ayun, ang sinabi ko nga, as I've said a while ago, at least nakausap ko yung parent na ito yung mga tips, ha? Yes. Kasi lalo na yung mga first time na magka-baby, ito yung mga tips, ito yung mga kailangan mo gawin. Okay? Ayan. Kaya nga pagdating ng
ng mommy, dala yung baby, ang unang-una kong sinasabi, mommy, iiyak po talaga. Yan. Kasi there are different kinds of cries. And mommy especially are affected, syempre, no? Yung parang feeling nila, nasasaktan yung anak nila. But we just need to educate mommies na hindi porket umiyak yung anak nila, nasasaktan na. Ayan. Tutuloy natin itong ating discussion with Doc Jean and Doc Mia ngayong Mother's Day. Ano nga ba ang role or gaano kahalaga ang role ng isang mommy sa oral health ng kanilang mga anak? 16 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Magbabalik po tayo sa programang Ang Galing Mo Doc, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama pa rin po Doc Mia and Doc Jean ngayong umaga ng May 10. Ayan ha, habang celebrate natin yung Mother's Day. Pag napag-uusapan natin ngayong umagang ito, yung role ng mga mothers sa oral health ng kanyang buong pamilya. So, Doc Jean, sa iyong experience sa clinic, no, nasasabi mo ba, Doc, na ang isang nanay ay pwede nang maging independent when it comes to taking care of the oral health of her whole family? Yung mom, yung independent? All mommies should collaborate or with the dentist, with the doctors, with all the healthcare professionals, because they'll still hit a wall, no, when it comes to, some problems that they might encounter. And hindi rin ako, I don't advise, as much as information is readily available in the internet, they consult, syempre, Mr. Google, the classic na, this influencer told me, yes, it's helpful, but it's still, more, kumbaga reassuring to talk to a dental professional. Because, if you're not satisfied with one recommendation, you have the liberty to, seek another advice. But yun pa rin ang pinaka-best way. No independence is really guaranteed na makaka-save ng lahat ng worries mo sa oral health kasi nandyan naman ang dentista to take care of it. Sa mga first-time moms, Doc, o sa mga nanay, Doc Mia na pumupunta, ano yung parang basic advice nyo sa kanila, Doc, when taking care of the oral health of their kids? Okay, so basic advice always is not to treat baby teeth as baby teeth lang yan. Yun talaga eh. Yun yung lagi nating nililinaw eh. Yun Kasi yung talaga. mga Because old thinking. we're ganun. trying to debunk the myth. It's an old tale. It's an old wives' tale na okay lang yan, mapapalitan lang yan. The question is, kung mapalitan, anong consequences? Diba, right? When dumating na yung point na nasira siya very early on. That's why the society, Philippine Pediatric Dental Society, is advocating this clean after feeding habit. So we're actually disseminating this all over social media na the importance of cleaning the teeth, even the oral cavity. May stages kasi yan after feeding, because that's the time that the bacteria acid takes over the oral cavity and does harm to the teeth. Ito yung sinasabi nung clean after feeding, Doc Mia, na kahit baby pa lang, kailangan pag nag-toothbrush ka na o naglinis ka na, huwag ka nakakain after. Yun yung sinasabi Bago matulog lalo. Oo, lalo na. Parang yun yung parang hindi pwedeng yung magtutoothbrush, kakain, magtutoothbrush, kakain ulit, tapos matutulog. Or magba-bottle feed. Nako, yun, or magba-bottle feed. Anong advice mo, Doc Jean, sa mga moms na nahihirapan when it comes, they want to practice it. They want to really, diba? Actually, marami ako na-encounter gawin na ganyan, yun. But as a mom na pag umiyak na yung baby nila and with all the postpartum sabihin and nila hindi daw makatulog yung baby na wala yung milk. Talaga, the struggle is real. Talaga, once na sinabi mo na, okay, so avoid, eto na, sa counseling ang part. dami na. Sasabihin mo na, avoid, ganyan. Nako, ayan na yung mga mukha nila na, nako, Dok, paano yan? Nagigising sa umaga. And I understand. Moms are very busy. Parents are busy. The sleep is really,
Kulang. Oo, yun yung pinaka-challenge. Sleep deprived talaga ang mga mom. Pero sabi ko, Mami, kaya natin to. We need to do it. This is for their future. If you can't do it now, you'll be more problematic later on. Kaya ba yun, Doc? Ibig sabihin ba niyan? Like, kunyari, yun kasing lagi sinasabi sa akin hindi makatulog yung baby ko nang walang milk. Tapos, so, if ever, pipilitin mo na lang na, parang, hindi, kaya ko to. Kahit umiiyak yung anak ko, kaya ko to. Correct. Mahirap. Kasi Pero kailangan there's talaga no, gawin. honestly, from how I observed it, there's no one recipe for creating a habit kasi iba-iba rin ang bata. Iba-iba rin yung environment, iba-iba rin yung parenting. But one thing that I always tell them, we just need to start from somewhere. Training has to start somewhere. Either you do it now or you don't. Because if you don't do it now, you'll still end up with this question, how? Diba? That's right. That's right. So, parang iniisip ko, sige, let's do it. Sabi ko gano'n, let's win na the child. I'll help you. So, mommies, don't be afraid. Go to your dentist. Yun nga kami yung come on, we can do this. Ganon. Partnership talaga. We just need, parang reinforcement lang, push lang. Kasi pag sila lang, di ba parang, paano ba to? Hindi natin. Siguro kasi parang it's also parang a mental thing na parang feeling mo, kunwari, baka mamaya gutom yung anak ko kaya siya umiiyak. True. Pero I guess, kung ganun yung kung ganun yung naiisip nyo, I guess maybe seek a pediatrician talaga na parang, Doc, kapag ganito ba yung iniinom ng anak ko for one day, busog na siya? Diba? Yes. Saka parang yung last nating guest dito, Doc, na pediatric din, sinabi niya na kapag umiyak, wag yung ipasuot mo yung dede. Iheli mo, di ba? Iheli. Mahirap. Exactly. Do something different na para matulog baka siya kasi ulit. akala lang natin, parang feeling natin na pag umiiyak, nagugutom. Kaya baka ang the first instinct din ng parent is magbigay ng bote. Correct. So baka naman, hindi yun talaga yung gusto ng baby, di ba? And there's a thin line between like being protective and overindulgence. Yun. And that's very dangerous kasi once you cross that line, they grow up with that na. Talaga, very scary. Parang magaling nga daw mang-uto yung mga baby. Very true. Kaya nila mag-manipulate. They're the best manipulators. Yeah. Alam mo, even sa clinic parang kaya ako natuto, hindi ako nag-train for pediatric. Saka konti lang naman talaga yung mga pediatric patients ko. Pero when I started my practice, hindi ako nag-handle ng patients na bata. Kasi nga parang konting iyak lang, ay, alam mo yung ganon. Pero in the end, na-realize ko na parang parang nagngangawa siya. Pero once na nabunutan, tapos yung iyak, tapos naglalaro na ulit. So parang, wait lang, sino ba yung naloko dito? Ako? Yes. Diba? So parang inartehan lang pala talaga ako. So from there, doon ko na-realize na parang hindi pala, I have to stand my ground. Hindi porket umiiyak yung bata, kailangan ako yung ma-stress, diba? And pag nakita ng mommies yan, nagkakaroon ng parang na-realize na okay, yun naman diba? pala. Kaya nga So, again, wag manipulate sa inyong mga kids. Actually, connected to Doc din sabi nga natin, ng cleaning, feeding, cleaning after feeding, di ba? Pero isa sa mga struggles ng mga moms, and kaya din sila pumupunta sa mga dentista is, hindi nila matutbrushan yung anak nila kasi umiiyak. Isa pa yan. Yan talagang iyak na yan. Yes. Actually, parang gusto kong basahin yung isang tanong sa atin. Kasi paano naman po sa mga lower class family na hindi afford magpunta sa dentista. Pero syempre, nagtututbrush naman kayo sa bahay. Pero yun nga, Doc, yung iba kasi, hirap kasi nagwawala yung anak nila. Ano bang mga tips, Doc, na pwedeng gawin? Okay, for them, I mean, we have the local, the rural health units. We there are still dentists who can attend to them. They can go there. Pero primary, the basic instructions that we give is home care, diba? Home care. So they just need to be, hindi talaga may iwasan, no? Parenting is very complicated. There's no one formula. Walang, minsan kasi sinasacrifice ng mga mommies ang convenience. Yes. Or yung discipline over convenience. Okay. So, para na lang, dahil ko pang isipin. Sige na lang. Exactly. Diba? So, it's the easiest way. Correct. But sometimes, kung i-reinforce natin, please just
magtiyaga lang na linisin yung ngipin ng bata. Or turuan na maging conscious sa importance ng toothbrushing. Bakit nga ba, parang ewan ko as a non-mother, pero bakit nga ba natatakot ang bata sa toothbrushing from the get-go, like from the start? Ano ang kanyang... They have this psychological, parang it's psychological thing sa bata. Anything that's put inside the Sa mouth, mama, oo. it's like, no, parang gano'n. Ayaw. Yeah. But it's a matter of just getting them used to it. Yeah. Pero may iba pang side ng story yan eh. 'Di ba? Bawat stage kasi 0 to 3, may infant, may toddler, preschool. Lahat yan you're at war with your child when it comes to brushing. Okay. I saw it with my son. Meron yung ayaw. Meron yung ako na lang. Ako na sa pangalawa ko ngayon eh. Yun yung stage na ako na lang. Me. Pag Yun tinutbrushan mo siya na ikaw, nagagalit siya, nagwawala siya. Pero bigay mo yung toothbrush, gusto niya siya. And most moms, just gives up on that. Yung ako na lang. And ang problem doon, hindi na pa-brush talaga. Oo. So we always tell the mommies na supervised brushing until 8 years old. 8 years old. Why? Because the dexterity is still not accurate. Diba? Parang hindi pa talaga na nakikita lahat. Especially mga molars. Permanent molars come out at 6 years old. So, tapos magkaka-second molar pa. Yeah. Ayan. Anong position usually do? Kasi may mga nakikita tayong pinapahiga, di ba? Tapos hinuhold ng feet. Tama ba yun, Doc? Sa bahay, yes. Nakahiga or nakaupo sa chair, leaning back, their head back, na nakasandal sa chest. Kasi mas kita mo lahat. But the best is nakahiga for smaller kids because syempre, meron pang kasamang pagwawala yan, ha? Okay. We're not just looking at the head. Yeah. Makikita mo nagsa-struggle yung kamay. So, you can wrap your legs in your... And maybe ask somebody to help you, assist you with the restraining of Yes. Syempre, mag-flail pa yung... So struggle is real. But make it, one time yung anak ko, in-apply ko. Kasi ito talagang totoo, no? Hindi siya myth na talaga nagwawala. So, kiniliti ko siya. So, nung malakas yung kiliti niya sa tenga, kiniliti ko siya. So, tawa siya ng tawa. Eh, di may access ako sa bibig. Kasi hindi siya iiyak. Okay. So, yun, sabi ko, pwede. Kanya-kanya. Yes. Kanya-kanya. You just have to find what tickles, sorry for the pun, your child. Parang, ano yung sweet spot na hindi naman siya matatakot or matutrauma dun sa habit ng oral hygiene. Ayan. Good oral Parang hygiene. naalala ko nun kay Doc Ryan naman, pediatric dentist, Yeah, sinasabi niya na, okay nga lang umiiyak kasi nag-open ng mouth. Yes. Totoo yun. Mas may easy access ka kapag umiyak na siya. Actually, kahit sa clinic, ganyan. Ang importante, hindi masakit. Yun lang talaga. Huwag sila Parang hindi makaka-feel ng na-trauma. pain. Parang hindi nila ma-attribute yung ginawa mo sa something painful. So make it Yes. fun. So when they remember, ito na naman tayo sa brushing, but they feel that it's gonna be fun, then okay lang. Yes, ayan Ay, ha. So hirap. sa mga sa mga moms and soon to be moms, mahalaga yung role niyo. Dadagdagan yung importance ng mga roles yun. Ngayon sa oral health, kasi minsan nakakalimutan, nag-neglect talaga, 'di ba? Totoo 'Di ba? naman kasi ang daming iniisip na magulang. Yes, at importante ang role ng isang nanay sa oral health ng inyong mga anak. 34 minutes makalipas po ang 11:00 ng umaga. Babalikan po natin itong ating discussion. Hatid po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white coffee. White Rose Papaya, wow, white coffee. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Medical Broadcasters, ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programang ang Galing Mo Doc. Tuloy-tuloy po itong ating talakayan, role of mothers and oral health of the family. Hindi lang para sa mga anak, no? Buong pamilya. Buong So, Doc pamilya. Jean, Doc Mia. Ang bigat maging nanay. Diba? Parang pati oral health. Sa'yo, nakasalala yun, being a mom, no? So, Doc, ano ba yung mga, sabi nga natin, nalaman natin kanina, yung kailangan dapat yung pagdedede ng mga anak nila, pagkatapos magdede, dapat i-clean na, yung proper technique sa toothbrushing, yung mga kailangan nilang tiisin para malinis yung kanilang mangipin ng kanilang mga anak. When it comes to toothpaste, Doc, na gagamitin, sa dinami-dami ng mga lumalabas ngayon, ano ba ang pinaka-basic na dapat malaman ng isang ina sa gagamiting toothpaste ng kanilang mga anak? Sa dami na talaga available sa market, online, and sa
fluoride pa rin. The one that has the right amount of fluoride, which is 1,000 parts per million fluoride. For for young kids who cannot spit properly pa, at least 1,000 ppm. And then when they reach the age of like 6 and above, pwede na silang mag-adult toothpaste. As long as, well, syempre, measure pa rin nila kung kaya nilang matake yung manghang na flavor. Yun. Sometimes I also tell the parents, the mommies, to wag masyadong gumamit ng masyadong masarap na toothpaste. Okay. Kasi 'di ba, there's this threat. Di naman, although rare naman na they might swallow or they might kasi masarap ingest siya. this. Yes. Kasi Doc Mia, marami na rin ngayon na into whitening. So parang bilang mga moms, syempre kayo tayo ang bumibili ng mga supply sa bahay, 'di ba? So ang importante Doc Mia sa toothpaste, kailangan fluoride content more than Fluoride pa anything rin. else. Yeah. Sometimes nga may patients na tanungin ako, Dok, totoo ba tong toothpaste na to nagwa-whiten daw? Sabi ko, hindi ko talaga alam. Basta check mo yung box kung again, sabi, for adults like mga 6 and above, 3 above, 1,500 ppm lang ang hinahanap ko dyan. So if meron na siyang ganon, I'm good. Oo. Then, kapag nagwa-whiten siya at tinry mo, let me know kung namumuti. Yes. Doesn't ayan. really matter to At us. kapag 1,500 ppm, meron yan ng unique toothpaste. Ganon. Ayan. So, sa mga mommies na mag-grocery today, ayan, huwag niyong kalimutan, 'di ba? So, mahirap talaga ang oral health or alagaan ng oral health kapag mga bata. Pero Doc, it's about sabi consistency, tama ba Doc? Ano yung mga usual Doc na fear din ng mga moms? Number 1 is trauma. Aside sa trauma, Doc, ano yung isang fear nila na sa tingin mo laging sinasabi pinabring up ng mga moms sa'yo? Bakit hindi nila maayos yung oral health ng kanilang mga anak o natatakot silang dalhin sa clinic? The only thing talaga that I observe is yung baka umiyak yung anak ko. Yun talaga. Yun lang talaga. Yung Parang, painful sa kanilang experience. hindi nila kasi din ma-express yung anxiety nila na pag nakita nilang umiyak yung anak Stress na nila. rin sila. Whether may tooth decay or wala, the mere act na umiiyak yung anak nila, parang stresses them out. Totoo naman. Stress naman talaga. May na-encounter nyo na ba yun, Doc Mia, Doc Jean, na sa ongoing yung procedure tapos, stop na, ayoko na, Doc. Ganon ba, Doc Mia? Paminsan, to be honest, ako yung nagsistop. Kasi parang, ako personally nagsistop kasi sabi ko, wait lang mami, parang stop muna natin today kasi baka matrauma pa yung bata. Tapos yung mommy parang, mas ano pa nga yung parents. So far, Gawin mo na, Doc. Sige na, gusto na matapos kasi I'm pretty sure pag uwi nila sa bahay, Ganon din. sasakit na naman yan, magmawala na naman. Oo, kaya parang mas nagpupush yung parents eh. Ako yung parang wait lang, for today, stop. Pero, Lalo na pag may when you have to do something. Oo. Parang yung parang kunyari, wala pa nga nangyayari, umiiyak na, alam mo yun. May threshold din yan eh. Kasi di ba sinabi ko kanina parang sometimes, kahit umiiyak yung bata, ay go, sige na, gagawin ko na to. Tapos pag nabunot naman, parang walang nangyari dun sa bata. Pero there are cases talaga na medyo parang, okay, iba na to. Medyo takot talaga yung kid. So, medyo magsa-stop ako and then I'll tell the parent talaga na kausapin mo yung bata. Preconditioning. Yes. Yeah. Hanggat sa pumunta. Tapos may parent ako, sa totoo lang, sabi nga niya nabunutan ko siya. Actually, kahapon lang. Nabunutan ko siya kasi hindi okay yung bata nung first time namin kita eh. Kahapon, napakakalmado kasi kinailangan ko siyang lagyan ng injection. Sabi ng parent niya, sabi niya, mula daw nung umalis sila ng clinic, inaraw-araw daw niya talagang kinausap yung bata. So, pagdating sa clinic, okay na. That's good. Diba? That's good. Proper conditioning lang talaga. Parang anak ko lang yan. When are you going to bring me back to the dentist? But in the event na, for example, di mo maiwasan that you really have to do a procedure, we can also do a desensitization. Like, we allow the child to come back and not do anything. Just let them sit in the chair. Then just replace the bad experience with a good one. Because, kids are very resilient naman. Parang they are easily distracted. So, we just have to replace it with happier experiences. Yun, tama. Hanggat sa ready na yung bata. Yes. Pwede And naman remember iba-iba sila. We cannot say na it works well with this child and then it can work with every child. Yes. So we still have to assess every child
yung their capacity to Yes. withstand this experience, Yeah. ganyan. Yun din sabi ko sa parent sabi ko pag sa totoo lang, the procedure itself, mabilis lang naman talaga yan Ang pinakakalaban natin pag bata, yung is more of the behavioral problem, mental, psychological, yun yung yun yung medyo kalaban natin kapag pediatric yung patient. Yes. Pero Doc, bakit nga ba natin pinag-uusapan itong lahat? Bakit mahalaga na early stage pa lang, bata pa lang, milk teeth pa lang, inaalagaan na at nakikita na ng dentista? Ano yung benefits ito, Doc, sa bata at syempre sa mga magulang din? Well, prevention is key as always, 'di ba? And of course, we want them to have a very good overall health. Ang daming affected dyan. Well-being nila, speech, lalo na sa mga smaller kids, self-esteem. So many things can be prevented. And ako personally, it has a lot to do with their adulthood. You know, how they are as a young child affects greatly how they will become as an adult. So, these things, oral hygiene, oral health, it has a domino effect on everything. Yeah. So, very important. Prevention talaga. Yes. And para, kumbaga, yung mga permanent teeth nila, maayos yung tubo, diba? Kung naalagaan ng maayos yung kanilang mga milk teeth. 47 minutes makalipas ang oras sa buong Pilipinas. Ayan, batiin lang natin yung mga nakatutok na mga mothers sa atin. Dahil Mother's Day ngayon, babati kami ni Doc Mia. Babati ako. Ayan, binabati ko si Ate Sharon Alfaro at Ate Shena Alfaro, si Lola Tessie Ostil at Dr. Ramira Ostil. Ayan, mga mothers sa buhay niya. Kuya Sherwin Bata Alfaro, 47 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. Magbabalik po ang ating programang Ang Galing Mo, Doc, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Friendly Medical Broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tayo po ay nagbabalik ngayong Mother's Day, hatid sa atin ng Unique Toothpaste. So Doc, yun nga, isa sa mga
concern, especially yung mga nasa middle class, Doc Mia, no? Or mga nasa malayong community, yun nga, yung access nila sa dentista. So, Doc Jean, Doc Mia, ano bang advice niyo sa kanila when it comes to taking care of their oral health? Yung mga hindi daw afford pumunta sa mga dental clinics or namamahalan sa mga procedure, gaano ba kamahal, Doc? 'Di ba? Kapag hindi naman talaga problematic yung oral health, mura lang ang pagpapadentista. Yeah. No, but oral health is an investment. Totoo Taking rin care of naman. it is an investment because sana wag na lang isisi yung gasto sa amin because negligence is expensive. It's not the Yes. dental treatment, 'di ba? So if ma-inculcate natin sa bawat nanay na alagaan talaga from the moment lumabas yung ngipin sa bibig ng babies nila, halos, ano na lang, brushing na lang yan. Flossing, brushing, and bonus na lang, dali nyo sa dentista. Kung namamahalan kayo sa private clinic, punta kayo sa government hospital, sa Schools. RHU, school. Yes. So may school dentist, merong I think every 6 months na check-up sila doon. May fluoride application pa nga. Sometimes, oo, may ganung programs na. Yes. So, walang reason, walang excuse para sabihin na hindi nila mapapacheck. Kasi meron pa rin. Sa rural health units, meron mga dentist dyan. So, ayan ha. So again, it starts at home. Oo. 'Di ba? Yung education, yung Syempre. pangangalaga sa oral health, it starts at home. So, sa mga sabi nga, mga planning to be a mom, expecting to be a mom, importante na they're talking to their dentist, Doc. yes, very much important yung communication. Sabi ko nga sa mga patients ko yung mga miss ng patients ko, alam nyo, minsan lang tayo magkita, 6 months. Kayo, araw-araw niyong kasama yung anak nyo. So, I can only reinforce the do's and the don'ts when we see each other. Pero we need to do this as a team. We have to help each other. So, malaking factor ang roles talaga ng mga moms. Yes. And importante din na huwag gawing panakot ang mga dentista, Ay, Doc oo. Mia. naman. Meron pa rin ba ngayon, Doc? Kayong Wala narinig na. na ano? Hindi na masyado. Hindi naman. Pero meron pa rin. Oo. Kasi, nagiging traumatic sa mga bata, diba? When it comes na, pupunta tayo ng dentista, huwag kang kakain ng sweets, ganon. Papasok din, Doc, sa pangangalaga ng oral health, diba? Yung proper nutrition na dapat ibigay na. Yes, very much so. Diet plays a crucial role in the oral health. It's not just chocolates, candy, sweets. It's the frequency of snacking in between meals. I always tell that Kasi pwede kang kumain ng sweets once a day. It's the acid attack kasi. That's the problem. Yeah. So imagine if your child is eating snacks, especially mga masyadong matamis. The acid in the mouth is so bagsak the whole day, and that's making them prone to cavities. I'm very open and honest to my patients, the parents of my patients, moms, na hindi naman pwedeng wala ang sweet sa bahay kasi most may of the nagsasabing time ganyan, diba? sila rin naman din, mga mommies din na nagki-crave. Sabi ko, just choose the kind of snacks that you're giving to your kids. Kasi if it's too sweet, they're gonna eat the sweets and then it's gonna crash after an hour lang hihingi na naman yan. But if you give them the healthier snacks, they won't ask again. So busog sila, and then siguro forgivable like after 2 to 3 hours pwede na ulit kasi at least nag-neutralize na yung pH ng mouth So, hindi masyadong nabubugbog ng acid yung bibig. Ayun. Ayan ha. So, bago tayo magtapos, Doc Jean, ano ba yung mga huling paalala mo? Paano ba yung tamang pagtutoothbrush ng kanilang mga anak? When? Gaano kadalas? Ayan ha. Ang pagtutoothbrush dapat. At mga huling tips mo para sa mga moms na nakikinig sa atin ngayong umaga. Okay. Mga mommies, always lift the lip of your children, especially mga babies. Syempre, pag lumaki-laki na ng konti, huwag nyo pa rin hayaan na sila lang ang nagtutoothbrush. Do the supervised brushing until they're around 8 years old. Make sure they're eating the right the healthy snacks or the healthy foods. And then, bring them to your dentist every 6 months. Very important.
there are a lot of informational materials available online, and like your show, it's very, very helpful. Read as additional parang information, and then don't rely on that reading. You talk about it with your dentist, no? Yun yung pinaka doon Conversation nyo. At least lang ask. Don't be afraid to ask, no? It's important to ask. And then don't be afraid also na matignan ng dentist yung anak mo. No? Ayan. So we're your friend. Yes. Yeah. Friendly dentist. Huwag gawing panakot ang mga dentista. Ayan ha. Gawing friends ng mga anak ninyo para hindi rin kayo mahirapan. And Doc Jean, maraming salamat, Doc. Thank you also. Yes. Thank you so much. For spending your Mother's Day morning with us. It's my second time, pero Yes. this one is very special. Oo nga. As a mother, Mother's di Day. ba? Thank you, Dr. Mia, Mom na and mom na Ma'am nga Faye. siya magsalita. Di ba? Mom na yung dating. Thank you, Doc Jean. Thank you, Ayan. Nat. Jean Marie Martinez, maraming salamat, Doc, sa iyong oras at pagbibigay impormasyon tungkol sa ating topic ngayong umaga. And of course, sa ating Doc Mia, ayan, hindi pa siya mom, pero Oo sana nga. soon. Fur mom. Firm mom. Firm, happy Mother's Day as a firm mom. yeah. Sa lahat ng nanay. Yes. Ayan. Oo. Kung ano man alaga nyo. Yes, kung ano mang Mother alaga ka pa mo nyo, rin. kung anong role nyo sa pagiging nanay, go lang. Ayan ha. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat ng mga tumututok sa atin Luzon, Visayas at Mindanao. Oras sa buong Pilipinas, 56 minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga. Ako po ang inyong nakasama, Faith Salver Clamor. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Magandang umaga pa rin po sa ating mga nakikinig at nanonood Luzon, Visayas at Mindanao. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ang tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV. Match up entertainment and lifestyle. Ito